patong-patong na mga kaso, may mga bagong sumbong ng pang-aabuso laban kay Pastor Kibuloy na natanggap ang pulisya na nakitaan umano ng alarming pattern. Ang pinakabatang biktima, 12 taong gulang, si June Veneracion. June? Mel, habang nakakulong dito sa PNP Custodial Center, mukhang may panibagong dapat paghandaan si Pastor Apollo Kibuloy. May natuklasan daw kasi ang PNP ng mga bagong kaso ng sexual abuse sa mga batang biktima. 6 na araw nilang operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. May mga natuklasan umano ang PNP ng mga bago at nakakaalarmang insidente ng sexual abuse na kinasangkutan umano ni Pastor Apollo Kibuloy. 12 anyos lang daw ang pinakabata sa mga biktima na mula umano sa piling grupo ng mga babae na ang tawag ay pastoral o yung nasa inner circle daw ni Kibuloy. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang kanilang nakakakilabot na karanasan na nakitaan ng anyay alarming pattern ng pang-aabuso. Dagdag niya, masinsinang sinusuri ang mga ebidensya para matiyak na malakas ang kaso laban kay Kibuloy. Mismong mga magulang ng mga biktima umano ang nagsumbong sa mga pulis na nasa KOJC compound nung panahon ng operasyon. They were also victimized by Pastor Kibuloy allegedly. Inabuso din daw allegedly. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, hindi pa siya magkukomento sa mga aligasyon dahil wala pang malinaw na detalye na naibabahagi sa kanila. Sakaling manaig ang utos ng Quezon City RTC Branch 106 kung saan may kasong child and sexual abuse sina Kibuloy. Ito ang magiging kulungan sa Quezon City Jail ng pastor at kapwa-akusadong si Crescente Canada. Sa female dorm naman ikukulong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Depende sa security assessment kung iyan PDL o persons deprived of liberty. Kung ano ang treatment, how we classify, pagsiselda at treatment sa isang ordinaryong PDL, ganon din po sa kanya kasi ordinaryong PDL lang paningin ng BJ. Ang gusto talaga ng kampo ni Kibuloy ay house arrest o mailipat siya sa kustudiya ng AFP, bagay na kinontra ng defense team. Mahigpit ang security protocol sa mga pasilid ng AFP, kaya hindi pwedeng gawing kulungan ng mga suspect na may kasong kriminal. Kaya naman ng Justice Department sa korte kung pagbibigyan yan. As far as yung mga binibigyan ng house arrest, yung mga hindi nag-resist o kaya pumayag kagad na ma-aresto. Mananatili muna si Kibuloy at mga kapwa-akusado sa PNP Custodial Center dahil sa mosyon ng PNP. May utos din kasi ang Pasig RTC Branch 159 na iharap ang mga akusado sa arraignment doon sa Biyernes para sa hiwalay na kasong qualified human trafficking na non-bailable. Pinaghahandaan na ng PNP ang siguro akusado ng bulletproof vest. Ang QCRTC naman ay via video conference ang kanilang arraignment sa araw ding yon. I'm sure some of their supporters would like to see them in person after their arrest, but these are being considered in terms of laying down the security that will be implemented during the arraignment po. Bukod sa kanyang mga abogado ay nabisita na rin daw si Pastor Apollo Kibuloy dito sa PNP Custodial Center ng kanyang spiritual advisor. Mel. Maraming salamat sa iyo.